pagpitik niya, tumama sa ice cream na kinakain ng bata eh. Kaya pala narinig ko yung bata, sabi niya. Mama, ang alat nitong ice cream. Anak, matamis yan. Hindi ka pa nga lang marunong kumilala ng lasa. Ma'am, kayo po ba yung hihingi ng advice? Opo, Sige, ikaw muna kakausapin ko, ma'am. Sir, upo ka muna dyan. So, 20 years na pala kayong kasal. Ano pong problema? yung asawa ko po kasi, nakakahiya na yung mga pinaggagawa. Kung palagi pong ganyan yan, baka iwanan ko na po yan. Paano pong nakakahiya? Kasi sir, sa loob ba naman ng 20 years, kapag nasa public places kami, ganyan lang yan, nakatungo palagi. Umiiwas sa mga tao, akala mo takot na takot. Lagi na lang nakatitik sa lupa, wala namang hinahanap. Mukhang tanga. Nakakahiya talaga. Tapos kung kailan nasa public places kami, tsaka naman sargang pangungulangot. Nakapangulangot na yun sa bahay bago umalis. Gusto niya maya't maya, dinuduhot yung ilong niya. May nakukuha naman. Meron ho, ang lalaki nga eh. Wow naman! Tapos kung saan-saan lang ipinipitik, minsan nga, pagpitik niya, tumama sa ice cream na kinakain ng bata eh. Kaya pala narinig ko yung bata, sabi niya. Mama, ang alat nitong ice cream. Anak, matamis yan. Hindi ka pa nga lang marunong kumilala ng lasa. Ganun ba? Ano pa po? Meron pa ba? Tsaka pag nag-aano po kami, ayaw niya po na ako yung nasa ibabaw. Ayaw ni mister na nag-helicopter ka? Ayaw ho eh. Tuwing iibabaw pa lang ako, tinutulak niya na ako palayo. Okay, naiintindihan kita. Kalma ka lang, kaya mo yan. O sige, si mister naman ang kakausapin ko. Ikaw naman daw kakausapin ni attorney. Sabi ng misis mo, nakakahiya na daw yung mga kinikilos mo tuwing nasa public places kayo. At kung patuloy mo daw gagawin yan, iiwanan ka na daw niya. Sa loob ng 20 taon, wala akong ginawa, kundi mahalin at unawain siya. At ibinibigay ko lahat ng luho niya. Ano pa bang gusto niya? Sige sir, relax ka lang, kalma lang. Ang tinutukoy po kasi ni ma'am, yung pag-uugali mo tuwing nasa public places kayo. Kakaiba daw kasi kinikilos mo. Palagi ka lang daw nakatungo. At parang takot na takot ka daw makipag-usap kahit kanino. Tamang hinala ka ba? Hindi po. Yan po kasi ang kabilin-bilinan ng tatay ko bago siya mawala. Sige nga sir, ipaliwanag mo sa akin kung ano yung kabilin-bilinan na yon. Kabilin-bilinan po kasi ng tatay ko, wag na wag daw ako mga apak ng kapwa ko. Kaya po ako lagi nakatungo. Naku sir, mali po ang pagkaintindi mo. Ang ibig sabihin po noon, huwag ka mga argabyado ng kapwa mo. O kaya, huwag ka mang mamaliit ng kapwa mo. Ganun ba yun? At saka sir, kapag nasa public places daw kayo, ang hilig mo daw mangulangot. Eh kasi po, kabilin-bilinan ng tatay ko, panitilihin ko daw malinis ang kalooban ko. Ay hindi po. Ang ibig sabihin po noon, huwag kang gagawa ng masama. O kaya, huwag kang gagawa ng kasalanan. At ang pangatlo po, hindi mo daw pinapayagan na umibabaw si misis? Eh kasi po, yan po ang huling habilin ng tatay ko. At yan daw po ang pinakamahalaga. Bakit? Ano bang sinabi niya? Sabi niya, wag ko daw pong sasaluhin ang problema.